Si Nagumo ay mahina't walang silbing pinagkanulo ng mga kaibigan sa katapusan, ngunit matapos kumain ng mga halimaw at sumama sa kasintahang vampira, siya ay naging malakas at pinuksa ang lahat ng kalabang humarang sa kanya. Nagsimula ang lahat ng magising si Nagumong mag-isa sa loob ng Orcus Labyrinth at habang naglalakad ay nakatagpo siya ng Easter Bunny na nais kainin ang kanyang karot. Ngunit bago pa nito makagat ang karot ay dumating si Bigfoot at nagpasyang ang kuneho ang magiging hapunan. Nang mapagtanto ni Nagumong siya na ang sunod, sinubukan niyang tumakas pero napansin ni Bigfoot at naglunsad ng ataking pumutol sa braso niya. Sumunod si Bigfoot sa natitirang hapunan, ngunit ginamit ni Nagumo ang tanging skill na transmute sa pagtakas at lumikha ng bato sa pagitan nila. Sa pagkawala ng enerhiya at dugo, nawalan siya ng malay at nang magising ay nakita ang banal na kristal at naalalang nabasa ang tungkol sa healing properties nito. Makikita naman ng sinagumot mga kaklase ay papasok na sa Great Orcus Labyrinth sa pangunguna ni Kapitan Mel. Nang makarating sa 20th floor, sinagip siya ni Amanogawa na leader ng klase at sinabihan siyang wala talagang saysay ang kanyang miserableng buhay. Matapos makita ng grupo ang magandang kristal ay may kaklase siyang humawak dito't na trigger ang patibong na nagtransport sa klase sa 65th floor na puno ng mga halimaw. Habang sinusubukan nilang makatakas, ginamit niya ang transmute skill upang lumikha ng mga batong nagpabagal sa mga halimaw kaya nakatakas ang iba. Sa sandaling iyon, inorganisa ni Kapitan Meld ang klase upang maglunsad ng ataking nagbigay ng tsansa kay Nagumong makatakas. Gayunpaman, isa sa mga magic blast ay tinarget siya at pinalipad sa harap ng Behemoth habang ang lapag na may bumagsak kung saan nahulog siya sa mga halimaw sa ibaba. Nang makita ito, si Kaori ay nagimbal at naalala niyang 9 na araw ang nakalipas ay nakiusap siya ritong huwag sumama sa labyrinth sa takot na mapapahamak lang ang mahinang usla. Gayunpaman, di niya ito nagawang kumbinsihin, kaya nangako na lang siyang poprotektahan ang pabigat. Sa kasalukuyan, nagpasya si Nagumong mabuhay at tapusin ang mga kalabang haharang kaya ginamit niya ang pagnanasa sa karne bilang motibasyon upang maging kapaki-pakinabang at umakit ng mga demon facts sa butas bago bitagin gamit ang transmute. Matapos sipsipin ang laman, dumaan siya sa masakit na pagbabagot ang buhok niya ay naging putit lumaki rin ang katawan ngunit nang huminto ang sakit, napansin niya ang bagong anyo at sinuri ang mga stat. Natuklasan niya ritong ang antas ay tumaas at nagkaroon ng mana manipulation, mineral appraisal, iron stomach, at lightning field bilang abilidad. Gamit ang mineral appraisal at mana manipulation skills, lumikha siya ng matinding sandat at hinalo ito sa lightning field upang talunin ang Easter Bunny at kainin ang karne nito at nakuha ang quick step para mabilis makapaglakbay at aerodynamics para makatalon mula sa hangin. Dahil kumpiyansa sa bagong kapangyarihan, hinanap niya si Bigfoot para sa karne nito, na naglunsad ng ataking madali niya ring iniwasan sa quick step. Pagkatapos ay tumalon siya at ginamit ang baril kung saan nang tamaan siya ng isang atake, ay mabilis siyang naglunsad ng stun grenade, kaya nabaril niya ang braso nito at kinain yon. Nang makita ito, sumugod ang halimaw pero tinapos niya ito sa lightning field, na naghatid ng huling bala sa ulo ng kalaban at pagkatapos nun ay nagpasya siyang makaligtas sa labyrinth para makauwi na. Habang patuloy na kinakain si Bigfoot, natutunan niyang ang pagkain ng parehong halimaw ay di nagpapataas ng stat pero nakakuha ng bagong kakayahang spirit claw bago magpatuloy sa labyrinth na di alam na magsisimula siya sa first floor. Nang marating naman ang second floor, hinarap niya ang halimaw na may petrification abilities at tinalo ito gamit ang stun grenade at baril. Sa labas ng labyrinth, nag-ulat ang klase sa hari tungkol sa kanilang enkwentro sa Behemoth sa 65th floor at pinaalam ang pagkawala ni Nagumo pero inutusan ng hari ang klase na itago ang impormasyong yon at huwag ilabas. Paglaon, tumingin si Shizuko kay Kaorit na alala kung paano ito pinigilang tulungan si Nagumo at hinayaan siyang mapabagsak ni Kapitan Meld bago lumabas para magsanay at naalala kung paano sila napasok sa ganong kabuluhan. Makikita naman ang pagdating nila noon sa Tortus, at sinabi ng Santo Papa sa klase ang tungkol sa isang siglong digmaan sa pagitan ng mga tao at demonyo pero ang mga demonyo ay sinamantala ang mga beastmen na nagbigay sa kanila ng kalamangan. Dahil desperado na, ang Diyos ng Tortus ay sinamon ang klase nila at humingi ng tulong para talunin ang mga demonyo at sumang-ayon ang lahat sa hiling nito sa kabila ng pagtutol ng kanilang gurong si Aiko. Sa kasalukuyan, naghinala si Shizukong may mali nang maramdamang nagmamasid si Hiyama ng palihim, kaya inaya niya itong magsanay pero tumanggi ito habang kumikilos ng kakaiba. Pagkaalis, napagtanto ni Shizukong laging may alitan si Hiyama at Nagumo kaya napaisip siya kung ito ang salarin sa insidente. Gayunpaman, inisip niyang di siguro totoo yon bago pumasok at dun naman nagising si Kaori. Ipinaalam niya kay Kaoring 5 araw na itong tulog at nang tanungin ni Kaori kung nasan si Nagumo ay napagtantong di bumalik ang grupo para dito.
Samantala, sa loob ng labyrinth ay patuloy pa rin si Nagumot bumaba ng 50 levels at doon narating ang selyadong pinto. Di niya alam kung paano yun buksan kaya sinubukan niya ang transmute na nag-trigger sa pagbangon ng dalawang Cyclops pero bago tuluyang magising ay pinuksan na niya ang isa para di ganong mahirapan. Kahit gumamit ng defensive magic ang halimaw ay patuloy niyang binaril ito at inipit hanggang sa tuluyang mabasag ang depensa nito at mapuksa. Samantala sa kaharian, nangako si Kaoring magiging mas malakas para mahanap si Nagumot humingi rin kay Shizuko ng tulong. Sa labyrinth, naghanap si Nagumo sa mga halimaw at natagpuan ang mana stones na nagsilbing susi para sa pinto at nang mabuksan, nakita niya ang madilim na silid na may kakaibang disenyong mahikal at malaking diamante sa dulo nito. Napansin niya ang babaeng nakakulong sa loob nito at agad na tumalikod dahil alam niyang may kakaiba sa tagpo, ngunit habang sinusubukan niyang umalis, sinabi ng babaeng siya'y kinulong doon dahil siya'y pinagkanulot dito. Sinabi ni Nagumong di siya pinanganak kahapon at dapat niyang malaman ang kwento. Pinaliwanag nitong nagmula siya sa maharlika at makapangyarihang mga bampirang kinulong siya dahil sa sobrang lakas kaya pinalaya niya ito. Tinanong ang kanyang pangalan. Nang sabihin siya ang magbigay ay ginamit ni Nagumo ang Riz at pinangalanan siyang Yui na ibig sabihin ay buwan. Natuwa si Yui doon at sinubukang magbigay ng kapalit pero bigla itong nagambala nang may sumaksak sa likod ni Nagumo. Ginamit niya ang banal na tubig habang tinutulungan nitong alisin ang mga pakot. Paglingon ay nakita si Mr. Krabs na nakaharang. Binigyan ni Nagumo si Yui ng masisipsip habang lumalaban sa halimaw pero di siya nakatagos sa matigas nitong balat kaya nang makita itong nahihirapan, nagpa siya si Yuing tumulong at sinipsip siya at nagkaroon ng enerhiya para sa Azure Blaze. Ngunit matapos ang isang tama ay nakaramdam siya ng pagod pero hinimok siya ni Nagumong gawin ulit yon at pinakita ang tamang lugar na atakihin bago magtulungan upang tamaan ang halimaw hanggang tuluyan tong mapuksa. Paglaon, habang nagluluto ng alimango, ay sinabi ritong ang mga bampira ay nalipol 300 taon na ang nakalipas kaya nagtaka siya sa itsura nito. Tinanong niya kung may alam ito sa labyrinth at sinabi niyang yun ay tinayo ng mga Maverick upang takasan ang mga Diyos at sinabing maaari silang makaalis kung mahahanap nila ang lungga ng Maverick. Masaya siyang narinig yon at pinakita ang tool na tumigas matapos gamitin ang balat ng alimango pero nang makita ang laki ay tinanong niya kung tao pa ba ito. Habang naglalakbay sila sa labyrinth, kinwento niya kung paano pinagkanulo ng mga kaklase dahil siya ay mahina't umiyak si Yui para sa kanya, ngunit sinabi nitong wala na yon at gusto na lang makawit. Inaya rin ito. Samantala, sinabi ni Kapitan Meld kay Amanogawang siya'y lumakas at hinikayat silang magpatuloy sa pagsasanay. Pagbalik sa labyrinth, aksidenteng napadpad si Nagumot Yui sa Jurassic Park at naisip nilang may halimaw na kumokontrol sa mga dinosaur gamit ang mga bulaklak sa kanilang ulo. Habang hinahanap ang halimaw na salarin, patuloy siyang sinipsip ni Yui pero sinabi niyang mas gusto niya kung may iba itong sipsipin kaya tumakbo silang dalawa sa isang kuweba. Habang nagmamasid ay napansin niya ang mga berdeng bolang papalapit at sinubukang harangan ito pero bigla na lang siyang inatake ni Yui nang may tumubong bulaklak sa ulo nito. Biglang lumitaw ang halimaw at pinwersa si Yuing atakihin si Nagumo hanggang sa makatama siya na nauwi rin sa pagtubo ng bulaklak sa kanyang ulo. Gayunpaman, dahil sa resistensyang nakuha sa pagkain ng halimaw ay nalabanan niya ang kontrol at binaril ang bulaklak sa ulot. Pinalaya siya at tinapos ang halimaw. Pagkatapos ay kinain niya ang karnet. Tinanong si Yui kung nais niya ring tumikim pero sinabi nitong mas gusto niyang sumipsip kay Nagumot naghubad upang magsimula. Paglaon, patuloy silang bumaba sa labyrinth habang nagpapahinga at gumawa ng mapa ng lugar hanggang sa marating ang 100 level at malaking pinto. Pagpasok ay natagpuan nila ang malaking silid na puno ng kumikislap na mga kristal at inakala nilang yun na ang lungga ng mga Maverick pero may makulay na hydrang lumitaw para pigilan sila. Naglunsad ng fire blast ang Hydra at pinaghiwalay sila bago magpakawala ng ice attack kay Nagumong iniwasan ito at kumontra gamit ang baril at si Yui naman ay glacial sheet upang tumulong. Gayunpaman, pinapagaling ng puting ulo ang bahagi ng katawan at napagtanto nilang iba't iba ang kakayahan ng bawat kulay kaya sinubukan niya itong gamitan ng Crimson Javelin ngunit sinalag ito ng dilaw na ulo. Bigla siyang nilagay ng itim na ulo sa trance at sinubukang umatake pero naabutan siya ni Nagumot tumalon palayo bago mag-iwan ng isang stun grenade para pabagalin ang Hydra. Samantala, ginising niya ito na natuwang makitang hindi siya iniwan at nang hawakan ay di nito napigilang madala kaya hinalikan niya ang babae. Habang pinipilit na pigilan ang sarili, sinabi niyang dapat muna nilang talunin ang Hydra bago sila magpatuloy sa ginagawa kaya gumamit si Yui ng combo attack sa Hydrang tinangka na naman siyang ipasok sa trance. Ngunit nagawa niyang labanan ito sa pag-isip ng gagawin ni Nagumo sa kanya at dun ito nilunsad ang sandat at nagbigay ng atake sa Hydra kung saan sinundan ito ni Yui ng Heavenly Blaze na tuluyang pumuksa sa Hydra.
Nakita ni Nagumo si Yuing na pagod sa sobrang paggamit ng magic, pero may lumabas na mas malaking ulo sa likod at tinanggap ang atake para protektahan si Yui. Tumakbo ito sa kanya nang bumagsak dahil sa tama at hinila siya palayo habang patuloy ang halimaw sa malalakas na atake sa kanila. Nang makahanap ng masisilungan, binigyan niya ito ng banal na tubig pero di siya nagising kaya lumabas ito tangan ang baril para tapusin ang halimaw pero tinamaan siya ng isang atake nito. Nang tatapusin na ay dumating ito upang iligtas siya na mas mabilis pa kesa nung una't pinasipsip upang makakuha ng mas maraming enerhiya. Hinarap nito ang halimaw ng mag-isa't umiwas sa mga atake at naglagay ng mga granada sa ibabaw para ibagsak sa halimaw ang kisamit ginamit ang transmute para pigilan ito. Sunod ay ginamitan nito ng Azure Blaze na tumapos sa halimaw ngunit siya ay bumagsak sa pagod kasama si Nagumo. Samantala, kinausap ng Santo Papa si Aikong nagrereklamo sa pagpapalaban sa mga estudyante matapos silang mawalan ng kaplaset nagbantang titigil sa pagtulong sa mga bukid kaya pumayag itong huwag puwersahin ang sinumang ayaw lumaban. Pagbalik sa labyrinth, narating ng mga estudyante ang 60th floor sa unang beses mula nang mawala si Nagumo matapos hikayatin si Kaori ay nagpatuloy sila. Kinabukasan, nagising si Nagumo kasama si Yui at nang tanungin kung paano nakarating doon, sinabi nitong binuhat niya ito papasok sa lungga ng Maverick, pinagaling sa banal na tubig, at natulog kasama siya. Nagbihis sila't inikot ang natitirang bahagi ng lungga hanggang sa marating ang silid kung nasan ang bangkay ng Maverick at tinapakan ang magic circle na nag-trigger ng recording ng Maverick na si Orcus. Binati siya ni Orcus sa pagdating at sinabi kung bakit ito nagdesisyong lumaban sa mga Diyos ng kanilang mundo. Samantala, ang klase ay nakarating sa 65th floor at nagsimulang humarot si Amanogawa at Shizuko kaya sinabihan sila ni Kapitan Meld na magsitigil. Nang maabot ang pamilyar na lugar, muli nilang na-trigger ang Behemoth at sinabihan niya silang lumikha ng rutang pangtakas ngunit ngayon ay handa na ang mga estudyante at sumugod rito. Si Amanogawa ang nauna gamit ang Heavenly Flash at nagbigay siya ng utos sa lahat kung paano usad na sinundan ni Hercules ng lakas para pigilan ang toro upang si Kapitan Meld ay masaksak ito ng espada ngunit hindi niya rin nagawang mahiwa. Nakita ni Shizuko kung gaano kahina ang ginawa nito kaya pinakita niya kung paano dapat at pinutol ang sungay ng toro sa isang kumpas. Samantala, habang sinusuportahan sila ni Kaori gamit ang magic, ginamit ni Amanogawa ang sandata sa torot na patalsik ngunit naglunsad siya ng spell upang protektahan ito bago magsama-sama ang lahat upang talunin ang mga halimaw. Sa lungga, pinaalam ni Orcus kay Nagumong ipagkakaloob ang kapangyarihan pero sinabing huwag tong gagamitin sa kasamaan. Biglang nakaramdam si Nagumo ng bugso ng impormasyon at napagtantong ang mga Maverick ay mga nagpapalaya ngunit wala siyang pakialam dahil nais lang niyang umuwi. Sinabi niya kay Yuing natutunan ang creation magic at nakakagawa na ng artifact bago ilibing ang bangkay at magtungo sa workshop kung saan nila na-discovering ang magic circle ay konektado sa ibabaw gamit ang Orcus ring. Nakita rin nila ang librong nagsasabing ang pagtapos sa mga labyrinth ay magbibigay ng higit pang ancient magic na posibleng magturo kung paano makakauwi kaya nagpasya silang manatili muna sa lungga at matuto pa. Paglaon, si Nagumo ay naliligong mag-isa ngunit biglang dumating si Yui at sinabi ritong maaari niyang gawin ang kahit anong nais bago dumikit sa kanya. Sa sumunod na 2 buwan, nagawa niyang sanayin ang creation magic, gumawa ng prosthetic arm, takpan ang nawawalang mata, lagyan ito ng singsing at handa na siyang bumalik sa ibabaw. Bago umalis, sinabi ni Nagumong maaari siyang targetin dahil sa kapangyarihan, ngunit nangako silang poprotektahan ang isa't isa laban sa mundo. Sa ibabaw, isang babaeng kuneho ang inaatake ng isang halimaw habang naghihintay ng tulong at dun dumating si Nagumo at Yuing may ginagawang kung ano nang biglang sumugod ang babaeng kuneho at humingi ng tulong sa kanila. Nagalit siya sa panggagambala at tumangging tumulong ngunit bumalik ang halimaw at binaril niya ito dahil sa nakakarinding pag-ungol. Dahil namangha sa lakas, pinakilala ng kuneho ang sarili bilang si Shia at nakiusap na iligtas ang pamilya kaya pumayag si Nagumong makinig ngunit nainis nang ipunas nito ang luha sa kanyang damit. Sinabi ni siyang ayaw ng mga magaganda sa magaspang ngunit sinabi ni Nagumong wala siyang binatbat kay Yui. Gayunpaman, sinabi ni siyang mas malaki ang kargada at inalok pa ito ngunit tumalikod siya upang hindi magalit ang isang mukhang handa nang tapusin si Shia ng maaga. Nang makaligtas si Shia, ipinaliwanag niyang tinakwil siya ng mga beastmen dahil siya lang ang marunong magmanipula ng mana, gumamit ng magic para makita ang mga hinaharap. Dahil para sa kanya hindi naman niya yun problema, gumawa siya ng isang power bike at naghandang iwan si Shia, ngunit minungkahi ni Yuing tulungan ito para magabayan sila sa Great Tree. Nagtungo sila sa mga rabbit men at tinalo ang mga halimaw gamit si Shia bilang pain at distraksyon.
Matapos tagpuin ang ibang beastmen at piliting tanggapin si Xia, inalok nitong sumama sa paglalakbay nila ngunit tumanggi sila dahil pampabagal lang ang kawalan niya ng silbi. Nakiusap ang buong nayon kay Nagumong tulungan silang lumakas kaya sinimulan niya yon habang nasa sparring ang dalawa hanggang sa makatama si Xia. Paglaon, tinanong ni Nagumo ang progreso ni Xia at inamin Ewing may kakaiba tong lakas kaya humiling na sumama, ngunit nang tanungin kung bakit gustong sumama ay sinabi nitong dahil may gusto rito. Bago pa to ipadala ni Yui sa huling hantungan, inulat ng ibang kunehong napuksa na nila ang mga malapit na halimaw na naglakas loob na tapusin sila, na nauwi sa transformasyon nila bilang marahas at uhaw na nayon. Pagkatapos, dinala sila ng mga taga-nayon sa Great Tree at nakita nila ang batong pareho ang disenyo sa Orcus Labyrinth. Pinasok nila ang singsing at lumitaw ang mensaheng magbubukas lang ang pinto sa merong 4 na simbolo, kapangyarihan ng Regen, at beacon na nabuo mula sa ban. Dahil di mabuksan ang pinto, nagpasya silang tapusin ang 4 pang labyrinth at nagpaalam sa mga taga-nayon, ngunit nanatili si Xiang naalala ang hula ng inang makikilala nito ang iba pang katulad rin niya. Dahil determinadong sumama, pinaalala niya ang kasunduan kay Ewing na pilitang sabihin kay Nagumong pasamahin siya. Pagkatapos nilang umalis ay bumalik sila sa Risen Gorge at gumamit ng mapa para hanapin ang pasukan ng susunod na labyrinth, ngunit natagpuan lang ito ni Xia dahil sa swerte. Natagpuan nila ang batong tabletang bumabati sa kanila sa Milady Labyrinth kasabay ng pagbagsak ni Xia sa patibong. Sa loob, tinukso sila ni Milady mula sa tabletang bato kaya ginamit na ni Xia ang bagong martilyo, ngunit nagpatuloy ang boses at dinaig pa si Xia sa pagiging nakakairita. Nagpatuloy sila sa labyrinth at ginamit ni Xia ang bagong sandata upang wasakin ang lahat ng patibong hanggang marating ang pamilyar na silid at napagtantong paikot-ikot lang sila. Sa kaharian, sinabi ni Yuka sa mga kaklasing tumangging bumalik sa labyrinth na plano niyang sumama kay Aiko sa ekspedisyon dahil pakiramdam niyang dapat siyang may gawin upang makatulong imbis na umupo lang ron. Sa loob ng Milady Labyrinth, narating na ng grupo ang malaking pinto na pinaghihinalaan nilang patungo sa lungga ni Milady, ngunit dapat silang lumaban sa walang katapusang hukbong naka-armor gamit ang mga sandata hanggang sa mabuksan ni Xia ang higanteng pinto. Tumalon sila sa silid na may lumulutang na mga kahon at hinarap ang higanteng naka-armor, na sinasabing siya si Milady, ngunit sinabi ni Nagumong kalokohan yon dahil wala na si Milady ayon kay Orcus. Pinilit ng higanteng siya yon at tinanong kung anong gagawin nila sa ancient magic, kaya pinaliwanag ni Nagumong na puwersa siya sa kanilang mundo at naghahanap siya ng mahikang magbabalik sa kanya sa dating mundo. Nang tumanggi ang higanteng sabihin kung merong mahikang ganon, sumugod ang grupong umaasang mapupuksa ang core, ngunit di sila nakagawa ng makabuluhang pinsala, kaya kumontra ito't nagpalipad ng mga kahon sa kanila. Humawak ang mga babae sa kanya habang tumatakas at dinistract ito, habang palihim na sumugod si Yui at hiniwa ang armor, ngunit tumawa lang siya dahil ang armor ay kayang mag-regen. Nag-focus si Nagumot pinabagsak ang armor at ginamit naman Yui ang freeze coffin para panatilihin ito bago ilagay ang pin sa armor na hinampas ni Xia at bumasag sa kasuotan. Natuwa si Yui sa paglakas ni Xia at pinayuko ito para haplusin, ngunit ginambala sila ni Mileding ginamit ang huling lakas upang balaan sila sa masasamang taong haharapin nila at sinabing magiging god killer si Nagumo bago siya tuluyang maglaho. Pumunta ang grupo sa sunod na silid at nakita ang isa pang katawan ni Mileding nagbigay ng gravitic magic at singsing, ngunit sinabing si Yu lang ang may lakas na magamit yon kung magsasanay. Giniit ni Nagumong dapat ay marami pang artifact na makuha at nyugyug ito hanggang lumabas ang lahat ng kayamanan, ngunit dahil uslak ay pinalayas niya sila bago pa makuha ang kahit anong yaman. Sa paglalakbay, nakita ni Xia ang nagsasalitang isda't nawalan ng malay kaya sinagip siya ni Nagumo at sinipiar, ngunit nagising ito at sinubukang sumagad kaya binalik siya ni Nagumo sa tubig upang magtigil. Pagkatapos, pumunta ang tatlo sa inn at humiling siya ng isang silid para sa kanilang tatlo. Gayunpaman, minungkahin ni Ewing humiwalay si Xia upang makapagsolo sila ni Nagumo, ngunit tumutol si Xia at sinabing gusto niya ring maranasan kung anuman ang ginagawa nila. Kinabukasan, nakipagkita ang grupo sa pinuno ng Adventurers Guild na si Ilwar, na sinabing matagal na silang hinahanap at umaasang makukuha sila para sa misyon, ngunit tumanggi si Nagumong makinig. Pinilit nitong pakinggan muna ang alok at pinaliwanag na nawawala ang anak ng kaibigang si Count Kudeta kasama ang grupo ng mga adventurer at dapat silang maligtas kaya handa siyang magbayad ng malaki rito. Ngunit tumanggi pa rin si Nagumo kaya nag-alok itong susuportahan sila sa anumang problema. Nang marinig ay muling nag-isip si Nagumot pumayag na tumulong kung gagawan sila ng status plates at gagawin ang anumang hiling. Sunod ay pumunta na sila sa kabundukan, ngunit plano niyang tumigil muna sa Ur para sa bigas.
Sa Ur naman ay namumuno si Aiko sa pagsasaka kasama si Yuka at mga natitirang reject upang maghanda ng mga sakahan ng bigas bago magpahinga at kumain, pero nag-aalala si Aiko kay Shimizung 1 linggo na ring nawawala. Sinabi ng may-ari ng inn kay Aikong yun na ang huli nilang pagkain dahil sa problema sa bundok, ngunit magkakaroon sila ng mga bisitang makakatulong. Dumating naman si Nagumo, Yui, at siya bago umupo at nakilala ni Aiko si Nagumo kaya tumakbo siya patungo sa mesa nila upang tiyaking siya ngayon. Tinanong niya kung bakit ganon ang itsura niya at bakit di siya bumalik sa mga kaklase, ngunit nagbigay siya ng paligoy-ligoy na sagot na kinainis ng isang uslak sa malapit. Lumapit ito at tinawag si Nagumong bastos at tinanong kung bakit hinahayaang maupo sa tabi ang maruming beastman, ngunit nagalit si Nagumo ng bantaan ng uslak si Yui kaya nagpaputok siya ng babala rito. Hindi makapaniwala ang mga talunan sa nakita at nagtaka kung ba't ganun na ito, kaya naalala ni Yuka ang pagkakataong niligtas siya nito sa labyrinth. Nang matapos na sa pagkain, sinabi niyang huwag silang haharang sa kanya, kundi ay tatapusin niya sila't umalis na kasama ang iba, ngunit nangako si Aikong hindi ito susukuan. Paglaon, binisita siya ni Nagumot pinaliwanag kung ba't hindi na siya babalik at sinabing nung unang panahon ay may tuloy-tuloy na mga digmaan sa pagitan ng tao, demonyo, at beastman na pinalala ng kanilang Diyos. Doon bumangon ang mga tagapagpalaya, ngunit ginamit ng Diyos ang mga tao laban sa kanilang nauwi sa titulo nilang Maverick. Dahil dito, tinayo nila ang mga labyrinth para ang sinumang tatapos nito ay magkakaroon ng lakas na puksain ang masamang Diyos. Gayunpaman, sinabi nitong wala siyang interes sa masamang Diyos at nililinis lang ang mga labyrinth para makauwi na. Ngunit bago siya umalis, sinabi niya kay Aikong isa sa mga estudyante ang sinadyang barilin siya at dapat niyang balaan si Kaorit ang iba pang mag-ingat. Kinagabihan, umalis siya kasama ang mga babae, ngunit nadatnan nila si Aikot ang mga talunang nakaharang, na ginigiit na sasama sila. Matapos makipagkasundong aalis siya, kapag nakuha na ang impormasyong nais ay lumikha siya ng sasakyan para sa lahat at naglakbay silang magkasama. Habang paakyat sa bundok, sinabi ni Aikong nawawala si Shimizu at tiniyak niya ritong marahil ay ayos lang siya at nakatulog si Aiko sa kanyang braso. Pagdating sa destinasyon, pinakawalan niya ang mga drone na humahanap ng tao upang suriin ang lugar at nakakita sila ng ilang sunog na kagamitang iniwan doon. Nagpunta ang grupo sa lugar at agad nilang nakita ang malaking crater at bakas ng malaking nilalang kaya nagpatuloy silang umakyat sa bundok hanggang marating ang isang waterfall kung saan nakaramdam sila ng presensya ng tao. Gumawa ng daan si Yui at pumasok sila't natagpuan si Will na sinabing siya lang ang nakaligtas kontra sa itim na dragon dahil tila wala tong interes sa mga walang silbing tulad niya. Sinabi ni Nagumong matuwa na lang dahil nakaligtas siya at parangalan ang mga nawalat nagtaka sila kung bakit ito naglilitan niya. Habang pabalik ay nakarinig sila ng malakas na ingay at lumitaw ang itim na dragong sumugod sa kanila, kaya naman si Nagumo ay naglabas ng kalasad at hinarang ang ataking pinakawalan sa kanila. Nagcast naman si Yui ng Heavenly Calamity at sumunod si siya ng hampas ng martilyo, ngunit na-stun lang nila ang dragon at nagsimula muli itong umatake at tinapon si siya sa dagat. Habang umaatake, tinarget ng dragon si Will na nasusuklam rito, ngunit nagawa pa din tong protektahan ni Yui. Samantala, sinubukan ng ibang estudyanteng tumulong ngunit wala silang mga silbi. Sinabi ni Nagumo kay Aikong paatrasin ang mga estudyante at magtago sa likod ni Yui, habang kaharap ang dragon at ginamit ang baril na tumapat at lumampas pa sa kapangyarihan nito. Nang bumagsak ang dragon, sinuntok niya ito sa tiyan at binato ng stun grenade, ngunit kumontra ito pero nakaiwas siya at patuloy pa ring hinagisan ng mga granada. Nang mawalan ng lakas, tinapon niya ito at nagsamon ng kasangkapan upang pigilan ito. Gayunpaman, hindi epektibo ang tool dahil nakawala ito at muling sinubukang atakihin si Will ngunit lumitaw si Shia upang ibigay rito ang panapos. Matapos talunin ang dragon, tinarak ni Nagumo ang tool sa dragon kung saan nagising ito at nagmakaawang tumigil ngunit lalo niyang binaon ito at tinanong kung isa siyang dragonborn. Kinumpirma niya yun at sinabing ipapaliwanag ang lahat kapag inalis ni Nagumo ang tool sa kanya, ngunit pinasok niya ito ng mas malalim at sinabing magsimula na itong magsalita. Pinaliwanag ng Dragonborn na siya ay nakontrol ng misteryosong lalaki upang tapusin si Will at mga kaibigan nito, pero di naniwala si Nagumo hanggang sabihin ni Ewing ang mga Dragonborn ay marangal at di magsisinungaling. Sinabi niyang kahit buhayin na lang siya para mapigilan ang lalaking kumontrol sa kanya dahil nagtatayo ito ng hukbo ng mga halimaw, ngunit plano pa rin ni Nagumong tapusin siya dahil kumuha siya ng mga inosenteng buhay. Bago niya tuluyang ibaon ang tool, pinigilan siya ni Yui at pinaalala ang tanging panuntunan, kaya pumayag siyang palayain ito at pinilit alisin ang kasangkapan habang ito ay gumagawa ng mga tunog bago mag-anyong tao. Pinakilala niya ang sarili bilang Chiyo at sinabing ang hukbo ng mga halimaw ay papunta at kinumpirma yon ni Nagumo kung saan may hanggang 60,000 na halimaw nang nakita.
Tinanong nila kung kaya niya yon, ngunit sinabi niyang ang tungkulin lang ay iligtas si Will at tinanong kung sinong magsasabi sa bayan. Sinabi ni Taong Tuyo na ang mana para gumalaw kaya hinila siya nitong ikinasaya niya dahil gusto niya ng kagaspangan. Pagbalik sa bayan, nakiusat si Aiko kay nagumong tulungan sila sa hukbo ng halimaw kaya hinanda niya ang mga tao't pinalikas ang bayan. Ngunit bago umalis, nakita niya ang misteryosong lalaki at sinabi ritong mag-ingat. Habang naghihintay sa mga halimaw, nilapitan siya ni Yukang nagpasalamat sa pagprotekta sa loob ng labyrinth, ngunit sinabi niyang tsamba lang yon kaya wag magpabaya. Lumitaw naman si Tio at nag-alok na sumama sa paglalakbay, ngunit tumanggi siya at natuwa pa lalo ang uslak at inalok ang mismong sarilit na ngakong ipapakita ang kayang gawin sa kanyang katawan para sa darating na laban. Nang makita na ang hukbo, lumingon siya sa mga tao at tiniyak sa kanilang di sila matatalo dahil nasa panig nila si Aiko, na diyosa ng kasaganaan, at sinamon siya nito upang talunin ang mga halimaw. Kinain ng mga uslak na taong bayan ang kanyang mga salita at nasabik sa laban kahit sigurado namang wala silang silbi. Nagsimula silang magpaputok sa hukbo, habang si Yui at Tio naman ay nagcast ng mga spell na tumapos sa ilang mga halimaw, ngunit bahagya lang nitong nabawasan ang kanilang bilang. Patuloy na sumulong ang mga halimaw at nawalan na ng lakas si Tio nang mabasag ang singsing at nakatulog kung saan naubusan na rin ng bala si Nagumot sumugod kasama si Shia at umaasang matatagpuan ang kumokontrol sa iba't mapatigil ito. Pumunta sila sa Hanay at isa-isa tong pinatumbat winaksi ang sinumang humarang sa kanila hanggang sa matagpuan nila ang nakamaskrat, hinarap ito't binaril ang kanyang lobo bago pa ito magtangkang tumakas. Dinala siya ni Nagumo pabalik kung saan kinumpirma ni Aikong yun si Shimizung gustong ipakita kung gaano siya kagaling sa pag-atake, ngunit napagtanto ni Aikong tila nabaliw na ang uslak at tinanong ang ibig nitong sabihin. Binunyag ni Shimizung nakipagkontrata siya sa mga demonyong sumugod dahil Diyos sa ito't umaasang pupurihin din siya ng mga demonyo bilang kapalit. Ngunit hindi niya inaasahang may karakter na handang lipulin ang isang hukbo ng 60,000 na halimaw. Habang sinusubukan tong pabalikin sa katinuan, bigla siyang sumunggab at nagbantang isasaksak ang monster poison kung di ibibigay ni Nagumo ang lahat ng armas, ngunit tumanggi ito't tumalon si Shia upang iligtas si Aiko, ngunit inatake siya ng malayong halimaw. Nagmadali si Nagumong ibigay ang banal na tubig pero sinabi nitong asikasuhin muna ang gurong nasa masamang kalagayan, kaya hinalikan niya ito't mukhang dapat na naman siyang magpaliwanag. Nang magising, nagmadali siyang pumunta kay Shimizung nasa bingit na dahil sa sugat at sinabi kay Nagumong bigyan rin ng gamot at nangakong magiging tapat sa kanya. Ngunit tinapos niya ito't sinabing hindi siya nagbibigay ng pangalawang pagkakataon at umalis. Sa daan, tinanong ni Will kung bakit tinapos si Shimizung papanaw rin naman, kaya pinaliwanag ni siyang inako nito ang pasanin ng pagtapos upang makapagpatuloy si Aiko bilang mabuting guro. Kinabukasan, may mga ngalakal na nakahanap ng batang merfolk at nagplano ng subasta. Samantala, binalik ni Nagumo si Will kay Ilwar, na tinupad ang pangakot binigyan sila ng status plates, at matutuluyan kung saan nagbantay si Nagumot sinabing tatapusin ang sinumang tutugis sa kanila. Dito naalala ni Chio ang huling sinabi ng ama nung bata pang ang kaaway nila ay ang Diyos ng kanilang mundo at balang araw ay darating ang isang may kapangyarihang tapusin ito. Sa kasalukuyan, sinamahan ni Nagumo si Shia sa bayan at pumasok sila sa aquarium kung saan may nagsasalitang isdang mas gusto niya kaysa kay Shia. Sinabi ng isdang puwersahan siyang dinala ron kaya pinalaya nila ito't bago umalis ay sinabi nito sa kanila ang tungkol sa batang merfolk na kasama rin niyang dinala. Pagbalik sa bayan, naramdaman ni Nagumo ang maliit na presensya mula sa ibaba. Samantala, sa pamilihan ay sinabi ni Yui kay Chaong komportable siya sa tatluhan dahil masunurin si Shia. Kasabay nito, natagpuan ni Nagumo at Shia ang batang merfolk at dinala siya pabalik sa bayan kung saan nagising siya at pinakilala ang sarili bilang Yu. Matapos linisan at pakainin, sinabi niyang siya ay nahiwalay mula sa mga magulang niya at dinala ng mga mangangalakal na nais siyang isubasta. Pagkatapos, plano niyang iwan ito sa mga gwardiya ng bayan, ngunit nakiusap tong manatili sa kanila pero dahil uslak ay binigay niya pa rin ito kahit umiiyak. Pag-alis ay nakarinig sila ng pagsabog at nang bumalik ay nakita nilang kinuha ito ng mga mangangalakal, na nag-iwan ng mensaheng ibigay si Shia upang maligtas ang bata, ngunit natuwa lang siya rito dahil may matutugis na rin siya. Nakita niya si Yuichio at pinaliwanag ang sitwasyon, kaya naghiwalay sila upang maghanap habang pinapabagsak ang mga gang sa bayan at pinapalaya ang ibang mga bata. Natagpuan niya ito sa subastahan at pinalaya bago dalhin sa magandang tanawin at wasakin ang mga taguan ng mga mangangalakal kung saan pinakilala siya kay Yuichio at nagpa siya itong tawagin siyang papa. Paglaon, bumalik ang grupo sa Horod at nakilala nila si Loa na nahirapang paniwalaan ang ulat ng kanilang oras sa Ur. Pumasok naman si Endo, na dati niyang kaklase, upang iulat na may demonyo sa labyrinth, ngunit agad niyang nakilala si Nagumot humingi ng tulong upang iligtas ang mga kaklase.
Bago ito, umabot na sa 90th floor ang mga kaklase nang makatagpo naman sila ng demonyong nagsabing sumali sila sa kanya. Ngunit pagtanggi ay naglabas siya ng mga nakatagong halimaw na umatake kay Shizuko Tsuzu, ngunit agad nagcast ng healing spell si Kaoring nagbunyag sa mga halimaw. Nagmadali silang umatake, ngunit nabugbog lang rin dahil agad pinagaling ng demonyo ang mga halimaw kaya sinabi ni Shizuko kay Endong pumuslit at iulat kay Kapitan Meld na kailangan nila ng tulong. Inalok ng demonyo si Amanugawang sumali sa kanya, ngunit tumanggi ito't natalo ang isang halimaw. Ngunit nagcast ang demonyo ng usok upang tapusin sila, kaya nagcast si Suzu ng barrier spell bilang proteksyon, ngunit nasaksak siya ng halimaw na lumitaw sa loob. Nang mabasag ang barrier, umusad ang usok at binago ang mga binti ni Suzu sa bato, ngunit tinaboy ito palayo ni Amanuggawa bago pa makalapit sa iba. Dahil sa pagkawala ni Suzu, napaluhod na lang siya at nang sabihin ni Shizu kung bumangon ay tinanong niya kung paano sila tatakas kung tinapos ng demonyo ang kanilang kaibigan, kaya sinampal niya ito. Kasabay nito, narating ni Endo si Captain Meld sa 70th floor at pinaliwanag ang sitwasyon, ngunit inatake sila ng isang halimaw na sumunod sa kanya. Pinadala siya ng kapitan upang ipaalam sa iba ang tungkol sa demonyo at yun ang nagdala sa kanya sa kasalukuyan, kasama sila Nagumo. Ngunit pagbalik sa labyrinth, nakatakas na ang mga kaklase mula sa demonyo pero minungkahi ni Hiyamang sumuko, na sinang-ayunan ni Erit sinabing mamamatay sila kung tatakbo lang. Nakita nila ang duguang si Captain Meld na nagsabing gawin ang lahat ng dapat upang makaligtas bago lumabas ang demonyo at tapusin siya, ngunit ito'y kinagalit ni Amanugawang hinanda uli ang ultimate move. Nagawa niyang hiwain ang mga halimaw at nagdulot ng malubhang pinsala sa demonyo, ngunit di niya nagawang tapusin, kaya sinamantala yon ng demonyo at nagsamon ng halimaw upang itapon siya. Sa ibabaw, nakiusap si Endo kay Nagumong iligtas ang mga kaklase ng mag-alinlangan. Naalala niya ng kasama si Kaori, Yuka, at Aiko kaya nagpasya na. Pagbalik sa labyrinth, naubusan ng mana si Kaori habang nililigtas ang kapitan at ginawa ni Shizuku ang lahat upang pigilan ang mga halimaw na ginawa lang siyang basahan. Nagmadali si Kaori sa kanya na pinoprotektahan ni Susung buhay pa rin, ngunit nabasag ang barrier, kaya naghanda na sila sa katapusan nang biglang sumaksak ang malaking tool sa mga halimaw at tinapos sila at dun na lumitaw si Nagumo sa kanyang entrada. Nang makita ng mga estudyante, lumitaw ang iba pa at iniutos niya sa kanilang protektahan ang mga kaklase at harapin ang mga halimaw habang nilalabanan niya ang demonyo at binigyan ito ng tsansang tumakas, ngunit sinabi ng demonyong pumasok siya sa impyerno. Matapos tong ideklarang kaaway, kinuha niya ang isang halimaw at pinalipad ito bago paputukan ang lahat ng mga halimaw na pinapasugod ng demonyo sa kanya. Habang nanonood ang kanyang mga kaplasing sobrang nagulat, tumalon siya at tinapon ang mga granada at sinundan ng pagpapaulan ng balang agad tumapos sa mga halimaw. Pagkatapos, isang higanting pagong ang nagpadala ng malakas na enerhiya, ngunit ginamit niya ang kalasag upang ibalik ito sa demonyo na napagtantong kaharap mismo ang Diablo. Habang nagpapatuloy sa kanyang kalupitan, tinanong ni Amanuggawa kay Endo kung sino ito't pinaliwanag niyang si Nagumo yon, kaya naihi sa takot si Hiyama dahil naalala niya ang ginawang katrayduran kay Nagumo. Habang nahihirapang paniwalaan siya ngayon, sinabi ni Yuing manahimik siya at panoorin si Nagumo. May mga halimaw namang sumugod sa mga estudyante, ngunit nagcast si Yuing ng Dark Firmament at sinipsip sila sa madilim na bola kung saan sumali naman si Shia at dinurog ang mga halimaw. Sunod ay tinapos ni Chiyo ang iba pang halimaw kaya nagpadala ang demonyo ng ahas kay Shizuku at Kaori, ngunit naghagis si Nagumo ng espada na ginamit niya para puksain ito. Ang demonyo ay naglabas ng panapos at nilunsad ang madilim na ulap kaya inisip ng lahat na tapos na siya at tinawag ni Mew ang kanyang papat nilamon rin ng galit si Kaori. Gayunpaman, siya ay hindi nagalusan at tinanong ang pinagmulan ng kapangyarihan nito at natukoy na may ibang nakakuha ng ancient magic sa labyrinth at binigay sa kanya. Nang tanggapin ang kapalaran, nagbabala itong may darating upang maghiganti, ngunit nangako siyang ipapadala ito sa kanya. Nakiusap si Amanugawang palayain siya, ngunit tinapos niya ito ng walang pag-aalinlangan, kaya halos mapadumi si Hiyama sa takot. Pagkatapos, inulat ni siyang nagawa niyang gamutin si Kapitan Meld at si Yui naman ay nagmadali sa tabi ni Nagumo, ngunit sinabi niyang basahin ang sitwasyon habang papalapit ang mga kaklase. Nagpasalamat si Kaori sa pagligtas sa kanila at humingi ng tawad sa pagbali ng pangakot niyakap siyang kinagalit ni Yuit siyang nahihirapan ng paghatian siya. Bago sila umalis sa labyrinth, kinwestiyon ni Amanuggawa ang ginawang pagtapos sa demonyo, ngunit sinabi ni Nagumong hindi siya mahinang uslak gaya nito at tinatapos niya ang sinimulan. Pinaliwanag niya ring tumulong lang siya dahil kay Kaori na nauwi sa pagbibigay ni Yui ng matalim na tingin. Sa ibabaw, sinabi ni Kaori ang nararamdaman dito't nais niyang manatili sa tabi nito kaya hiniling ni Yuing payagan siya para mailagay ito sa kanyang lugar ngunit tinanggap ni Kaori ang hamon sa paniniwalang mas lamang siya sa matandang bruha.
Umalis na sila Nagumo at sinabi kay Kaoring maglalakbay na sila kinabukasan, ngunit ng gabing yon ay nag-relax sila at sinubukan ni Amanogawang pigilan si Kaori. Ngunit sinabi ni Shizukong manahimik siya at lubayan ito kaya kinabukasan ay nagpaalam na si Kaori at sumama sa lumalaking harem ni Nagumo at umalis. Sa kaharian, sinabi ni Ishtar sa hari ang pagbabalik ng mga bayanit kamakailang aktibidad sa mga demonyo pero si Prinsesa Lily ay tila nababahala. Di nagtagal, isang lingkod ang nag-anunsyo ng pagdating nila, kaya nagmadali siya at labis na natuwa nang makita si Shizuko at iba pang mga kaklase. Pinaalam ni Lily Ritong ang mga bayaning tinakwil ay nagsasanay ng mabuti mula nang bumaba ang iba sa labirin. Ngunit nang tanungin kung nasan si Kaori, sinabi ni Shizukong nakuha siya ng matinding riz ni Nagumo na dahilan kung bakit nanlulumo si Amanogawang parang talunan. Nang marinig ang tungkol sa tool, nais rin ni Lily na makita yon, ngunit sinabi ni Shizukong wala nang puwang sa kanyang harem. Kasabay nito, naglalakbay sila Nagumo sa disyerto, habang nagtatalo si Kaori at Yui sa kung sinong mas gusto nito, ngunit nanalo si Yui nang sabihin niya rito ang isang kakayahang na master niya. Pinunto naman ni Chiyo ang higanting sandworm sa unahan, ngunit napansing kakaibang nag-atubili itong umatake sa kanilang biktima. Gayunpaman, isang worm ang lumitaw sa harapan nila at umatake, kaya ginamit ni Kaori ang distraksyon upang masanay ang kakaibang skill, ngunit tinali nila ito upang makakilos si Nagumo. Agad niyang nilabas ang mga armas ng sasakyan at nagpaputok ng maraming beses na luminis sa daanan kung saan nakita nila ang lalaking nakahiga roon. Sinabi ni Kaoring hindi niya ito maaaring iwan kaya tiningnan niya kung anong problema nito at natuklasang siya ay may mana overload na tumatapos sa kanya mula sa loob. Nagcast siya ng Sanctorum spell para masipsip ang sobrang mana, ngunit nagbabalang pansamantala lang ang epekto nun. Nagising ang lalaki at nang makita si Kaori, ay inakalang nasa langit na siya, ngunit tinapakan siya ni Nagumo at pinatigil sa kabalbalan. Pagbalik sa truck, pinakilala niya ang sariling si Bis, na anak ng duke ng Ankaji, at sinabing bumagsak ang kanilang mga tao sa kakaibang lagnat at lason na nagdudulot ng mana overload na nasa tubig nila. Matapos marinig ang kalagayan ng bayan, ay pumayag siyang tumulong na makakuha ng lunas mula sa Gruen Volcano. Samantala, sa kaharian ng Garland ay sinabi ni Fried sa tauhang si Mikhail na ang kabiguan sa huling misyon ay dahil sa presensya ng isang irregular na umubos sa kanilang buong hukbo, kaya plano niyang pumunta sa bulkan upang makuha ang kapangyarihan ng isang Diyos para sa kanilang hari. Iniwan niya kay Mikhail ang pamamahala at umalis upang hanapin ang mga regular at panagutin sa paninira ng plano. Pagdating ng grupo sa Ankaji, ay tinagpo nila ang Duke, na humingi sa kanila ng tulong kaya nagsimulang asikasuhin ni Shi at Kaori ang mga may sakit habang ang iba ay lumabas kung saan ginamit ni Yui ang Azure Magic para maghukay. Inayos ni Nagumo ang ilalim ng butas at ginamit ni Yui ang Tidal Wave Magic upang punuin ito ng tubig at lumikha ng lawang pansamantalang magagamit. Ngunit nang makaramdam ng pagod sa paggamit ng sobrang magic, lumingon siya sa merienda at kumagat para muling makapagkarga kung saan pinapanood pala sila ni Chiyo at Mew. Pagkatapos, dinala sila ng mga tagabayan sa Oasis, at nang akalain niyang may nakita siya sa demonic ay, tinanong niya ang Duke kung gumagamit sila ng artifact sa ilalim ng Oasis. Ngunit sinabi nitong lahat ng artifact na ginagamit nila ay nasa labas kaya humakbang si Nagumo at naghagis ng granada sa tubig kung saan lumitaw ang malalaking tentacles at umatake. Binaril niya ito habang si Yuicho ang umasikaso sa iba't doon na bunyag ang isang halimaw na merong mana crystal sa loob. Binaril niya ang kristal na nagresulta sa pagkawasak ng halimaw, ngunit nang tingnan nila kung ang tubig ay bumalik na sa normal ay nakita nilang hindi pa rin. Tiniyak ni Tio sa kanilang dahil ang tubig ay patuloy na dumadaloy, di pagtagal ay babalik rin ito sa dating kalagayan at nang tanungin ng Duke kung anong posibleng dahilan ng paninirahan ng halimaw doon ay sinabi ni Nagumong marahil ay mga demonyo at nagulat ang Duke, ngunit nagpasalamat siya sa kanilang tulong. Bumalik sila sa bayan at sinabi ng Duke sa mga taong huwag mawalan ng pag-asa dahil may malinis na silang tubig at tinanggap nila Nagumo ang misyong magmina ng Steelstone mula sa Grand Gruen Volcano. Nag-alok si Kaoring manatilit alagaan ang mga pasyente, kasama si Mew, kaya nagpasalamat siya. Ngunit nang tanungin ni Mew kung tatratuhin din bang gaya kay Yu ay nagalit si Kaori at naging parang gobyerno sa dami ng tanong. Pagkatapos, pumunta sila sa disyerto at narating ang bulkan, ngunit nang umakyat ay nagsimulang makaramdam ng init ang lahat maliban kay Chong sanay sa pagtiis ng sakit. Pagpasok ay nakita nilang karamihan sa Steelstone ay namina na sa lugar kaya nagpasya silang dapat pumunta sa pinakaloob upang makuha ang bilang na kailangan nila. Habang nagpapatuloy, may fire blast na lumitaw pero ginamit ni Yui ang special severance magic at nilamon ito. Nang makitang ang nagliliyab na toro ang salarin, tinanong ni Nagumo kung gusto nitong tikman ang tool, ngunit sinabi ni Xiangsha na ang bahala't binigyan ito ng hampas gamit ang kanyang martilyo.
Pagkatapos, natuklasan nila ang maliwanag na silid na puno ng kailangang stillstone, kaya nagpasya silang linisin ang labyrinth bago minahin at umalis. Paglaon ay sobrang nainitan ang mga babae sa puntong mas uslak na si Yui kay Shiat kahit si Chio ay gusto ng magpahinga kaya ginamit niya ang transmute upang gumawa ng silid at nilunsad ni Yui ang ice magic upang makatulong. Sinabi ni Chayong kung ang Orcus Labyrinth ay para sanayin ang paglaban sa iba't ibang halimaw at makakuha ng karanasan, at ang Risen Labyrinth ay para subukan ang pagtugon sa iba't ibang uri ng atake. Maaaring ang Gruen Volcano ay para sa kakayahang kumontra sa pag-ambush ng iba. Napaisip siya kung ang mga pagsubok ay mga aral mula sa mga tagapagpalaya, ngunit na-distract siya sa malaking plot ni Chio pero nananatili pa ring tapat sa Flat Queen niya. Paglaon, sumakay sila sa lawa ng lava hanggang marating ang dam na may 100 hiyas sa dingding at nagtaka kung aksidenteng lumampas sa tagapangalaga. Biglang may fireball na kumawala sa kanila kaya tumugon si Chio ng fire blast, ngunit nagsimulang umulan ng fireball at naghiwalay sila upang makaligtas. Sinuportahan Iwi si Nagumo habang papunta siya sa isla, ngunit lumitaw ang lava serpent at nang barilin ito ay may 3 pang lumabas kaya napilitan siyang umatras muna. May hinala naman siyang katulad rin ito ng halimaw noon sa Ankajing may mga mana crystal sa loob ng katawan. Ngunit na hindi ito mahanap ng demon ay nilabas niya ang baril at pinabagsak ang isa ng sobrang bilis upang ilantad ang kristal at durugin ito. Sumali ang mga babae at pinuksa ang lahat ng serpent, ngunit nang mulitong bumalik, pinunto ni Xiang ang parehong bilang ng hiyas sa ahas na tinapos ay nabasag na sa dam kaya napagtanto nilang dapat simulang talunin ang lahat ng 100 ahas. Minungkahi ni Chayong ang makakapuksa ng pinakamarami ay may premyo kay Nagumo, ngunit nang magsimula si Yui ay wala pala silang tsansa. Matapos puksain ni Nagumo ang huling ahas, isang malaking energy beam ang bumagsak sa kanya't lubha siyang napinsala. Ginamit ni Yui ang magic upang dalhin siya sa kaligtasan, kung saan binigyan ito ng banal na tubig ngunit nanatiling walang reaksyon. Sinabi ni Chayong mag-ingat at nag-cast ng barrier spell upang protektahan sila mula sa misteryosong atake, bago mag-cast si Yui ng spell bilang proteksyon sa mga atakeng winasak ang paligid nila. Lumitaw si Freed na may hukbo ng dragon at sinabing tagumpay ang ambush, ngunit nagtaka kung paano ito nakaligtas sa direktang tama mula sa dragon at tinanong kung gaano karaming ancient magic ang natutunan niya. Nakabangon si Nagumo at tinanong kung anong tingin nito sa sarilit. Sinabi ni Freed na apostol siya ng Diyos na magdadala ng banal na parusa, ngunit dineklara siyang kaaway ni Nagumo at nagpa siyang lampasuhin ito. Ngunit lahat ng atake nila ipinigilan ng Magic Shield at ginamit ni Freed ang Magic Cosmic Rift upang mag-teleport sa likod at magpadala ng makapangyarihang blast na halos hindi nito nadepensahan. Habang dumidepensa ang mga babae sa mga atake, naalala ni Tio ang huling sinabi ng ama niyang ipakita ang tunay na sarili sa tamang oras. Ginamit ni Nagumo ang limit break technique upang makawala sa atake at ang cross shield naman bilang proteksyon, habang unti-unti siyang lumalapit kay Freed. Kumontra si Freed, ngunit pinatalsik siya ni Chong nasa tunay nitong anyong itim na dragon na inakala niyang ubos na. Ginamit ng dalawa ang dragon breath sa isa't isa na nauwi sa matinding laban kung sino ang mas malakas. Nang subukan ni Freed na makialam ay narating na siya ni Nagumot nagpaputok ng baril na tumagos sa shield at sunod na sumulong upang umatake na nagpalipad rito palayo mula sa kanyang dragon. Nagawang lunurin ni Chio ang puting dragon, ngunit lumipad ito't muling sumanib kay Freyd at naubos naman ang oras ng teknik ni Nagumong nagbalik sa kanya sa malubhang pinsalat na hulog sa lava hanggang sa dumating si Chio at niligtas siya. Binigyan siya ni Freyd ng papuri sa kakayahang makasabay matapos ang ambush at ang sakripisyong gagawin ay sulit upang talunin ang napakalakas na kalaban. Nang tanungin ni Nagumo kung anong sinasabi niya, nagsimulang tumaas ang lava at sinabing winasak niya ang cornerstone na nagpapanatili sa bulkang inaktibo. Sinabi ni Nagumo kay Chang kunin ang singsing at tumakas sa ibabaw dahil siya lang ang makakalampas sa mga hadlang at makakapagdala ng balita sa Ankaji bago tiyaking tutuparin niya ang pangako sa bayan at tatalunin si Freyd balang araw. Lumipad si Chio ngunit inatake siya ng hukbong dragon kaya ginamit ni Yui ang magic upang sipsipin ang ilang atake habang ang ibang sakit na tinanggap ay tumulong sa pagtaas ng stats niyang nagpahintulot sa kanyang makawala. Samantala, naglalakad si Princess Lily sa palasyot na alala kung paano niya sinubukang tawagin ang ama ngunit ito at ang mga tauhan niya ay tila may seryosong problema. Natagpuan naman niya si Shizukong nagsasanay at sinabi ritong ang mga opisyal ng kastilyo sa simbahan ay nagpa siyang dapat mas lumakas si Amanogawa kontra sa mga demonyo at si Nagumo ay maaaring bansagang heretiko. Sa kagubatan, iniisip ni Hiyama kung paano nabuhay si Nagumo nang marinig ang isang pamilyar na boses na tumawag sa kanya, ngunit sinabi niyang wala ng dahilan para sundin ito dahil si Nagumo ay buhay pa. Patuloy na siniguro ng misteryosong babaeng maaari pa rin niyang makuha si Kaori mula rito kung gagawa sila ng trade.
Paglaon, dumating si Chio sa gate ng Ankajit nag-transform sa anyong tao kaya tumakbo si Kaori sa kanya at tinanong kung bakit siya lang ang naroroon. Habang nagpapahinga, pinaalam niya kay Kaori ang nangyari kaya nanatili silang kumpiyansang makikita nila ito ulit at nagpa siyang dalhin si Mew sa Erisen upang makabalik sa ina. Makikita naman si Nagumo sa isang barko at tinanong siya ni Yui kung kumusta na, kaya sinabi nitong halos wala na ang lason mula sa naglalagablab na liwanag at nagpa siya itong malusob na siya para makagalaw uli. Naging mainit ang mga bagay at naalala niyang bahagya lang silang nakatakas sa lavat na ligtas ng may magbukas na malaking pinto. Doon sila tumayo sa Magic Circle at tumanggap ng mahikang kumokontrol sa espasyo kasama ng mensahe mula kay Gruing umaasang ang hinaharap ay nakabatay sa malayang kalooban. Kinuha ni Yui ang patunay ng tagumpay na iniwan ngunit sinabing hindi pa nila magagamit ang special magic dahil hindi yon madali. Sinabi ni Nagumong gumawa siya ng barko na kayang baybayin ang lavat ginamit ni Yui ang barrier magic upang makapasok kaya nagawa nilang makalabas. Inatake sila ng mga nilalang sa dagat at nang maubos ang bala, ginamit ni Yui ang magic upang durugin sila ngunit humina siya ron. Hindi niya rin masipsip si Nagumo dahil masama ang kalagayan nito kaya sinabi ni Xiang sa kanya na lang muna. Sa kasalukuyan, nagpapahinga si Yui mula sa nakakapagod na bayahe at sumama si Xia kung saan naghanap sila ng pagkain habang nagtataka kung saan sila napadpad. Biglang lumitaw ang ilang merman at nagsimulang magtanong kaya hinataw ni Nagumo ang isa gamit ang isda. Pagkatapos ay nakita nilang nahuhulog si Mew mula sa langit kasama si Chiot Kaori kaya tumalon siya upang saluhin ito't muli na silang nabuo. Naglayag sila patungong Erisen kung saan nakita na ni Mew ang kanyang inang si Remia. Nang makita ang sugat sa binti nito, tiniyak ni Mewng tutulungan siya ng kanyang papat tumingin kay Nagumo habang ang ibang merman ay nagtalo kung sino yon at inisip na si Remia ay para sa lansangan. Pumasok sila't ginamot ito ni Kaori pero sinabing kailangan ng ilang araw upang magawa yun ng maayos at nagpasalamat si Remia bago tanungin kung ba't tinatawag siya ni Mewng Papa. Pinaliwanag niya ang lahat at sinabi ni Remyang malugod silang tatanggapin sa bahay habang naroon, lalo na para sa kapakanan ni Mew, at nag-alok pang ibigay ang mga kailangan ni Nagumo, ngunit sinabi nitong di interesado. Sa kaharian, nakasalubong ni Shizuko si Aiko at pinag-usapan nila ang mga nangyari. Tinanong ni Shizuko kung paano nakarecover dahil muntik nang mawala ngunit kakaiba ang kinilos ni Aiko kaya duda ni Shizukong Riz uli ni Nagumo ang dahilan. Sinabi naman nitong si Nagumo ay nabansagan ng heretiko sa kabila ng pagtutol niya at pagtulong sa Ur. Hinala niyang may kakaibang nangyayarit binanggit na tila di normal ang mga opisyal kaya sinabi niya kay Shizukong dapat niyang kausapin ang buong klase tungkol sa mahalagang bagay na sinabi ni Nagumo. Di naglaon, nagtungo na sila sa mga guho ng Melusin Labyrinth at nilaan ni Nagumo ang ilang gabit araw sa paghahanap nito. Sinubukan ni Kaoring makakuha ng oras kasama siya habang tinatangkilik nila ang magandang paglubog ng araw ngunit lumitaw si Yuing ayaw magpatalo rito at sumama din ang iba pang babae. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng ideya at tinaas ang patunay ng tagumpay sa nakaraang labyrinth na napuno ng liwanag ng buwang lumikha ng sinag na nagturo ng daan. Pumasok sila sa barko at sinundan ang sinag ng ilaw hanggang sa magbukas ang dingding na sumipsip sa kanila at sandali silang nawalan ng balanse. Nang pumatag ang barko ay napansin niya ang pulat itim na magic power, kaya nilabas niya ang bagong armas na tila epektibo kung saan nagawa nilang magpatuloy hanggang makarating sila sa isa pang magic circle. Tinaas niya doon ang artifact at bumukas ang gate patungo sa isang lugar na hindi nasasaklawan ng tubig kaya bumaba na sila sa barko. Pumasok sila't humarap sa ilang halimaw at sinabi niyang nakakahiya ang kanilang kahinaan para sa mga labyrinth ngunit kinain rin ang mga salita nang makatagpo sila ng malagkit na halimaw na di tinalaban ng smash ni Xia. Naghanda si Yuing ng barrier spell at si Chio ay fire magic ngunit pinunto ni Yuing tila natutunaw nito ang magic. Habang nagkakahugis ang jelly, nagpaputok si Nagumot siya ngunit walang epekto ang mga yon kaya si Kaori ang umako ng pagsalag at sumali si Yui at Chio sa pag-atake pero wala ring gumanat patuloy pa din silang pinalibutan nito. Napansin niya ang puwang sa lupa't pinalawak ito upang makatakas sila sa ilalim ng tubig, ngunit hinila sila ng agos sa magkaibang direksyon, at nang kailangang pumili sa pagitan ni Yui at Kaori ay pinili niya ang mas malaking kargada. Napunta sila sa isang beach at nang tanungin kung bakit siya ang pinili ay sinabi nitong kaya ni Yui ang sarili, na di tulad niyang mahinat dahil ayos siya dun ay pinili niyang iligtas ito. Nagselos ito sa tiwala ni Nagumo para sa kanya, ngunit sinabi nitong manahimik at tandaang nasa loob pa rin sila ng labyrinth. Nagpatuloy sila hanggang sa makarating sa isang bulok na warship at biglang natagpuan ang kanilang mga sarili sa mundo ni Captain Jack Sparrow. Napagtanto niyang maaaring mapatigil ang ilusyon sa ataking may magic at nagawa nilang mapahinto yon, ngunit mabilis silang napalibutan ng mga uslak na nagsabing tatalunin sila para sa Diyos na si Ehid.
Nag-isip sila kung anong gagawin kaya minungkahi nitong ang pagdurog sa lahat ng barko ay maaaring wakasan ang digmaan at nagsimula na siya. Pagkatapos, tinanong nito kung anong nangyarit sinabi niyang marahil yun ay pagsasadula ng digmaang nangyari sa nakaraan at ang konsepto ng labyrinth ay maaaring ipakita ang trahedyang maaaring dalhin ng baliw na Diyos. Habang iniisip ang lahat ng buhay na nawala, nahilo siya at humingi ng tawad sa reaksyon, ngunit sinabi nitong hindi siya nababahala dahil nakapunta na siya sa impyerno at nakayanan yon dahil kay Yui. Nagselo siyang muli kaya pinaalala ni Nagumong mahal niya si Yui kung may problema doon ay di na dapat ito manatili roon. Samantala, sa kaharian ay papunta si Aiko sa mga estudyante ng may babaeng nakasuot pang madre ang humarang at sinubukan siyang i-brainwash na pumunta sa Divine Mountain. Ngunit nang tumanggi si Aiko ay sinuntok siya nito sa tiyan at sinabing di siya tatapusin dahil gagawin siyang pain kung saan naririnig ni Lily ang lahat. Sa labyrinth, sinabi ni Nagumong dapat itong magpasya kung ba't sumusunod at kung magandang ideya pang manatili. Pagkatapos, pumunta sila sa isang barkot ng umakyat ay nagsimula ang ilusyon at nakita nila ang isang party na may mga tao, demonyo, at beastmen na nagkakasundo kung saan lumitaw ang harit nagbigay ng talumpati sa tagumpay ng peace treaty. Ngunit bigla siyang nagbago ng tono at sinabi ritong hindi sila maaaring maging kapantay ng tao. Doon siya nanguna sa ambush sa ngalan ng kanilang Diyos at pinaslang ang lahat ng mga bisita bago pumasok kasunod ang misteryosong babae. Nagtapos ang ilusyon at nagtaka si Kaori kung bakit yun natapos bago sila nakakilos kaya sinabi ni Nagumong marahil ay dapat silang maghanap. Habang nasa loob sila ng barko, sinabi niyang parang kakaiba ang mga kinilos ng hari at hindi niya dapat nakuha ang ganun kalaking respeto kung talagang may lihim siyang galit sa ibang mga lahi. Biglang lumitaw ang kakaibang mist at nahuli niya ang string na nag-trigger ng patibong at agad niya tong winasak, ngunit natangay si Kaori ng malakas na hanging nag-iwan sa kanya sa gitna ng ambush. Matapos ipakita kung bakit siya ang bida, bumalik siya upang hanapin si Kaorit nang makita ito ay tinutok niya ang baril sa ulo nito't pinutok. Nabuhay siya at tinanong kung bakit ginawa yon, ngunit sinabi nitong tigilan ang kabalbalan dahil alam niyang nasaniban si Kaori. Tinanong niya kung paano nagawang saktan ang taong mahalaga, ngunit sinabi nitong ang balang mahikal ay umiepekto lang sa sumanib bago magbigay ng isa pa. Sinabi niyang kung mananatili ito ay patuloy niyang ipapakita ang impyerno nang di ito tinatapos at nang makita niya ang aura sa paligid nito ay nagpa siya ng sumuko bago mawala. Lumapit siya upang tiyaking ayos lang ito at nang magising ay binigyan siya ng isa't sinabing nagpa siya itong manatili sa kanya kahit palagi siyang magiging inferior kay Yuit lumalabas na ito ang ultimate sim. Pagkatapos, umabot sila sa dulo ng dungeon at sinabi niyang yun ay sobrang dali lang kumpara sa iba pang labyrinth. Ngunit pinaalala nitong mahihirapan ang mga tao sa mundong yon na may malakas na pananampalatayang makita ang kaguluhang dinulot ng Diyos. Nagpakita naman ng iba pat tinukso siya ni Chiyo tungkol sa naging oras kasama si Kaori kaya hinataw niya ito hanggang sa manahimik. Sunod na nagyabang ang simp tungkol sa naging halik nila't sinabi kay Yuing di siya magpapatalo kaya tinanggap nito ang hamon. Pumasok sila sa Magic Circle at nakakuha ng Power of Restoration kasama ang Proof of Conquest ngunit biglang nagsimulang tumaas ang tubig. Ginamit ni Yui ang Spatial Magic upang ilipat sila, ngunit napalibutan sila ng tubig at muling lumitaw ang Jelly Monster para umatake. Habang pinipigilan ni Yui, lumikha si Nagumo ng bagong sandata upang talunin ito, ngunit bago matapos ay sinubukan silang lunukin ng buot na isip nilang katapusan na yon hanggang sa may swarm ng mga isdang pumigil rito't andon ang Gigachad para tumulong. Dahil sa dagdag na oras, natapos si Nagumo at nilunsad ang mga misail na tuluyang tumapos sa halimaw at nagdulot ng malaking pagsabog. Sa kaharian, nagtaka ang mga estudyante dahil kakaibang hindi pa bumabalik si Aiko mula sa Divine Mountain at napansin ni Shizu kung wala rin si Lily. Lumitaw naman si Captain Meld at sinabi nila ang tungkol kay Aiko at sa iba pang mga estudyanteng nawawala kaya sinabi niyang iniimbestigahan din nila ang kaso. Samantala, sa Divine Mountain ay nakakulong si Aiko habang sinasabi ng madring siya ay naging sagabal sa plano ng Panginoon niya. Paglaon, ginising ni Mew si Nagumo at tinanong kung ba't lagi silang walang suot ni Yui. Nang sabihin ni Yuing mauunawaan niya rin pag lumaki na, tinuro niya ang kung ano kay Nagumot tinanong kung naintindihan niya rin ba dahil doon. Kinuha niya ito at sinubukang magpaliwanag nang dumating naman ang mga babae at sinabing handa na ang almusal. Habang kumakain, naisip ni Nagumong malapit na silang umalis pero hindi niya alam kung paano ipapaalam kay Mew. Lumabas naman sila't buong araw na nagsaya kung saan ang mga babae ay naglaro habang siya ay mag-isa't patuloy na iniisip kung anong gagawin. Sa laro, tumalon si Mew sa tubig at gumamit ng malaking splash upang agawin ang suot ni siyang naglantad sa plat niya. Nagpunta naman si Remya kay Nagumot nagpasalamat sa pagpapasaya kay Mew, ngunit sinabing maaari na niyang gawin ang dapat dahil lumaki na si Mew at kaya na nito ang sarili.
Sumang-ayon siya at pinlanong sabihin ritong aalis na sila bukas, kaya sinabi ni Remyang maghahanda sila sa gabing yon, bago lumapit rito at tinawag siyang darling. Agad dumating si Yuing handang magluto ng isda at si Kaori ay nagreklamong di siya natutuwa habang tinatanong ni Mew kung gusto niya ang suot ni siya. Dito naisip ni siyang pinagawa ito ni Nagumo kaya inalok ni Yui ang kanya't sumunod ang ibang mga babae hanggang matabunan na siya ng mga usla. Paglaon, sinabi na niya ang pag-alis kay Mew na binanggit na balang araw ay hahanapin siya kaya nangako itong babalik pagtapos na ang lahat at ipapakita kung saan siya lumaki. Nang gabing yon, nagulat ang mga babae sa desisyon niyang dalhin ito sa Japan kasama sila't sinabing kahit hindi niya ito madala bago umalis ay gagawin niya ang lahat ng kinakailangan para maisama ito hanggang sa matupad ang pangako. Kinabukasan, binigay ni Mew ang magkakaparehong charm sa kanila at lahat sila ay nagpaalam na't umalis na ng Erisen. Pagbalik sa kaharian, tumatakbo si Lily sa mga eskinita habang naaalala ang nakita at napaisip kung sino ang maaaring pagkatiwalaan. Samantala, isang na-brainwash na hukbo ang sinabihan ng nakatagong babaeng dumating na ang oras at naroon din si Hiyama. Doon tinanong ni Aiko ang plano nila sa mga estudyante habang siya ay nakakulong ngunit umalis lang ito kaya iniwan na lang niya ang lahat kay Nagumo. Kasabay nito, sinabi ni Freud na binabana ng Demon Lord ang utos kaya nanguna siya sa puwersa upang atakihin ang mga tao sa Hilaga. Samantala, iniisip ni Captain Meld ang tungkol sa Void na tila sumasakop sa lahat ng mga Magic Knight at sundalo. Dito lumapit si Jose upang magbigay ng ulat na 30% ng kanilang puwersa ay tila apektado, ngunit napaisip kung yun ba ay pag-atake o hindi lang sila nakatuon. Sinabi ni Meld ritong maging alerto upang hindi siya maapektuhan at nagkomentong tila hindi naapektuhan ang hari at parang masaya pang makipaglaban sa mga demonyo kaya pinadala niya si Diyos para tipunin ang mga may alam sa dark magic upang imbestigahan at ayusin ang Void. Habang nakaupo sa opisina ay nagtaka siya kung ba't di siya tinarget kung yun ay talagang pag-atake sa palasyo kaya naghanda siya ng liham para sa duke ng Ankajit kay Nagumo sakaling may mangyari sa kanya. Bigla niyang narinig ang katok at sinabi ni Hiyamang may mahalagang sasabihin kaya pinapasok siya ni Meld at tinanong kung ano yon, ngunit tahimik lang ito hanggang sa may isa na namang kumatok at narinig si Jose na may bagong ulat. Gayunpaman, nang buksan ang pinto ay agad sumugod si Jose na malinaw na sinakop ng Void ngunit nagawang makaiwas ni Meld sa mga pag-atake nito. Sunod niyang napansin si Hiyam at nagsimulang lumapit para umatake, ngunit tumalon si Meld upang pigilan ito nang bigla siyang saksakin sa likod ni Hiyama. Ginamit niya ang Wind Spell upang paliparin sila sa silid ngunit habang papunta kay Hiyama, dalawang Magic Knight ang tumulong at sumugod sa kanya kasama si Hiyama. Ngunit pinabagsak niya silang lahat at pinakitang di lang si Nagumo ang malakas bago harapin si Joseng kinadismaya niya ang pagsakop rito at pinatumba ang usla. Nagulat si Hiyamang may silbi pala si Captain Meld kung saan bumangon muli ang mga sundalo't sinabing kahit kamatayan ay hindi makakapigil sa kanila. Nang dumating ang mas maraming knight at pumalibot, nagpasya siyang tumakas at tumalon mula sa bintana, ngunit humarap siya sa isang anghel at nang iunat nito ang kanyang kamay ay nabalot ang lahat ng puti. Paglaon, kinuha ng misteryosong babae ang mga liham na iniwan ni Meld at tinanong si Hiyama kung nasaan ang anghel. Sinabi niyang umalis ito dahil bulok sila ngunit sinabi niyang bahagi yun ng plano at ito ang nagpapatunay na meron siyang pagpapala ng Diyos. Kinabukasan, habang nagmamaneho si Nagumo ay nakita niya ang mga bandidong pumalibot sa ilang nasa loob ng barrier. Ngunit nang magsimulang mawala ang barrier, nakiusap si Kaoring tulungan sila kaya hinarurot niya ang sasakyan at ginamit ang mga armas sa kanila. Mabilis na pumunta si Kaorit ginamot ang mga nasugatan habang patuloy na tinatapos ni Nagumo ang mga bandidot tumakbo si Lily na masayang makita siya. Habang nag-uusap, lumapit si Nagumo at natuwa si Lily dahil nakita na ang tool nito ng malapitan, ngunit hindi niya kilala kung sino ito kaya sinabi ni Kaoring siya ang prinsesa. Pagkatapos, sumakay siya sa van kasama nila at sinabi ang tungkol sa brainwashing sa palasyo at pagdukot kay Aiko. Pinaliwanag niyang umaasang makakahanap ng tulong kaya sumakay sa karavan papunta kay Duke Zengen, ngunit masaya siyang natagpuan sila. Sinabi ni Nagumong dapat munang iligtas si Aiko at pinuntong ang Divine Mountain ay isa ring labyrinth at napaisip kung anong ancient magic ang makukuha doon. Samantala, sa selda ay nagtaka si Aiko kung sinong pinagpaplanuhan nila bago maisip na baka si Nagumo yon nang biglatong lumitaw sa kanyang bintana at pumasok. Nang sabihin nitong dumating upang iligtas siya ay nahiya ito kaya lumapit siya at humawak rito. Ngunit nang ipaalala niyang hindi nila magagawa yon dahil siya ang guro nito, sinabi niyang inaalis lang ang mga kadenat dapat nitong pigilan ang kabalbalan. Tinanong ni Aiko kung paano siya nahanap at sinabi nito ang tungkol sa nakita ni Lily na nagpapakita ng kanyang malasakit. Nagpasalamat ito sa pagligtas sa kanya sa ngunit nagbabalang mag-ingat na yon dahil nabansagan ng heretiko.
Bigla siyang nakarinig ng tunog at nakuha ang balitang umaatake ang mga demonyo, kaya sinabi ritong kitain sila Amanugawa, ngunit biglang lumitaw ang liwanag kaya hinawakan niya ito. Doon nila nakitang ang tuktok ng bundok ay lubusang winasak ng anghel, na tinawag ang sariling Noint at sinabing siya ang apostol ng Diyos. Ang iba pa ay pumunta sa silid ni Shizuko nang biglang mabasag ang mga bintana at nakita ni Lily na nawasak ang Great Barrier, kaya wala na ang pangunahing proteksyon ng kaharian. Pagkatapos, nagradyo si Tio at sinabing sinalakay ng mga demonyo ang kaharian kung saan sinira ng puting dragon ang barrier. Sinabi ni Yuing maghiwalay sila't si Kaorit Lily ang hahanap sa mga estudyante at sila ni Shia ay pagbabayarin si Freud sa pananakit kay Nagumo. Umalis sila't nakipagkita kay Chio sa bell tower at tinanong kung nasan ang uslak, ngunit nagradyo si Nagumo't sinabi kay Chayong kailangan niyang dalhin si Aiko sa kaligtasan kaya lumipad siya. Biglang nagkaroon si Shia ng bisyon at nagbabala kay Yui nang biglang may lumitaw na atake at sinunog ang bell tower, ngunit nakatakas sila't nagpakita si Freud at puwersa nito. Nagpadala siya ng isa pang Dragon Blast, ngunit ginamit ni Yui ang parehong special magic upang ibalik ito sa kanilang tumupok sa kalahati ng puwersa niya bago ito tuksuhin. Dito niya sinabi sa puwersang dapat silang maghiwalay kung saan si Mikhail ang haharap kay Shia at siya kay Yui upang hindi sila makapagtulungan. Umatake si Mikhail kay Shia at napunta sila sa ibang lugar, kung saan sinabi nitong ang layunin niya ay iganti ang dapat mapapangasawa na kanilang tinalo noon sa Orcus Labyrinth. Sinabi naman ni Shiyang wala siyang pakialam at di dapat nakikipaglaban kung ayaw palang mamatay. Nagalit siya dito kaya naglunsad sila ng mga energy blast, ngunit madali siyang nakaiwas at hinataw sila ng martilyo. Nagbabala siya sa puwersang huwag umatake sa malapit kaya naman sinamon nito ang wrecking ball at nagsimulang patumbahin sila. Nagpakawala sila ng mga stone needle at habang siya ay naninigas, ginamit niya ang quasi-restoration magic upang bumalik sa normal bago ito paluputan ng kanyang kadena at ihampas ang uslak sa lupang tumapos sa laban ng di nahihirapan. Pagbalik kay Yui, umatake si Freud gamit ang Volley of Fire, ngunit hinigop niya ang mga ito gamit ang magic bago isamon ang Lightning Dragong hinigop naman ng isa pang pagong. Sinabi ni Freud na habang may kapangyarihan ng pagong, ang magic niya ay walang silbi pero sinabi ni Yuing manahimik bago magsamon ng 5 lightning dragong sinunog ang pagong pati kalahati ng puwersa niya. Dito nagcast si Freud ng magic spell na parang atomic bomb at winasak ang lahat maliban kay Yui kung saan nang ito ay madistract ay sinaksak siya ng dragon. Ngunit siya ay mumitid pumunta sa Demon Mod at gumamit ng Revival Reversal spell upang mabalik ang pinsalang binigay ni Nagumo sa labyrinth at pinahina ito ng husto. Humarang ang mga tauhan niya habang tumatakas ito gamit ang special magic bago dumating si Shia at tinanong ang nangyari, ngunit nakatakas na ito. Samantala, patuloy na umatake si Noint kay Nagumong nanatili sa depensa dahil bitbit si Aiko kaya sinubukan nitong gamitin ang espada habang sumasalag at sinaksak ito. Ngunit nakaiwas siya at ginamit ang cross shield kaya pinuri siya ni Noint sa kakayahang ipagtanggol ang sarili kahit may pabigat, ngunit sinabing yun ang dahilan kung bakit di siya angkop maging pain para sa Diyos nila. Naglunsad siya ng magic blast rito, ngunit ginamit niya ang tool upang lumikha ng barrier pero agad siyang nakarinig ng pag-awit mula sa simbahang lumilikha ng magic na nagpapahina sa iba. Tinanong ni Nagumo kung ba't ito nakatuon sa kanya sa halip na talunin ang mga demonyong sisira sa kaharian at nang sabihin nitong ganun talaga. Pinunto niyang ginagamit lang ni Ehip ang mga tao at marahil ito rin ang Diyos na sumusuporta sa mga demonyo. Ngunit hindi ito nabahala kaya tinanong niya kung ba't hindi na lang siya ibalik sa dating mundo kung siya ay hadlang, ngunit sinabi nitong mas gusto ni Ehip na mawala siya habang patungo sa layunin bilang pangaliw. Nagpadala naman siya ng isa pang malakas na ataking sumira sa barrier, ngunit dumating si Chio sa tamang oras at pinatalsik ito bago ibigay sa kanya si Aiko para dalhin sa kaligtasan. Sa daan, sinabi nitong dapat asikasuhin ang simbahan at kailangan siyang ibaba, ngunit nag-alok si Aikong tumulong dahil ang kanyang magic ay katumbas ng kay Amanugawa at nais niya ring magkasilbi. Samantala, patuloy na pinahirapan ni Noint si Nagumo kung saan napansin niyang tila hindi humihina ang magic power nito na di gaya sa teknik niyang may limit. Ngunit patuloy niyang ginamit ang buong lakas at hinila ito para sa malapitang atake pero nakagawa lang ng ilang gasgas rito habang siya ay labis na nasugatan at napagod. Gayunpaman, naglabas siya ng 2 spatial ring upang i-transport ang mga atake ritong tuluyang sumira sa kanyang espada. Pinigilan niya tong makagalaw habang hinahanda ang ultimate tool na wala pang nakaligtas at sinubukang isalaksak rito kahit pa sinubukan niyang lumaban ay tagumpay nitong naitama yon at natalo ang anghel. Pagkatapos ay nakarinig siya ng pagsabog at nagmadaling umalis, ngunit pagdating doon ay nakita niyang aksidenteng nawasak ni Tio at Aiko ang buong simbahang tumapos sa lahat sa isang iglap.
Nang malaman ni Aiko ang nagawa ay nanlumo siya sa nangyarit, sinubukan siyang pakalmahin nito, ngunit pinunto ni Tio ang presensya ng kumikislap na lalaking kinukuha ang atensyon nila. Sinundan nila ito at dinala sila sa Magic Circle, kung saan napaisip si Nagumo kung yun din ay labyrinth. Na-transport naman sila sa isang silid at nakatanggap ng magic na nagmamanipula ng kaluluwa ng tao at natukoy na pareho yun sa ginamit ni Milady sa kaluluwa niyang nasa golem. Sunod niyang nabasa na ang kailangan para matalo ang labyrinth ay dapat munang tapusin ang dalawa pang labyrinth, kawalan ng pananampalataya sa Diyos, at talunin ang epektong mula sa Diyos. Dito niya kinuha ang singsing at pinaalala ni Aikong dapat silang tumulong dahil ang kabisera ay inaatake. Kasabay nito, narinig ni Shizuko ang kakaibang tunog at bumangon upang tingnan kung ano yon at nakitang may iba pang estudyante at ginising nila ang lahat upang mag-imbestiga. Biglang dumating si Nya at sinabing ang mga demonyo ay umaatake, kaya minungkahi ni Amanugawang magbigay ng oras para makalikas ang mga tao. Ngunit sinabi ni Eri na mabuting kitain muna ang ibang Magic Knight at pumayag si Suzut Shizuko, kaya dinala sila ni Nya sa lugar kung saan nagtipon ang mga Magic Knight, ngunit nakita nilang parang may mali doon. Kinausap ni Jose ang mga knight at naglabas ng orb upang simulan ang digmaan, ngunit nang paganahin ito ay lumabas ang matinding liwanag na bumulag sa mga estudyante, habang ang mga knight ay umatakit, ang naiwan lang ay si Shizuko. Lumitaw ang misteryosong babae at sinabing di na nagulat na naiwan si Shizuko, kung saan tumakbo naman si Nya sa kanya at humingi ng tulong, ngunit nang yakapin ito ay sinaksak siya ni Nya at ang misteryosong babae pala ay si Eri. Pagkatapos, tinali ang mga estudyante at kinadena si Amanugawa bago halikan at inihayag na sobrang baliw siya rito, kaya naman ang buong kaganapan ay upang mapasa kanya ito. Tinanong ni Shizuko kung anong ginawa sa iba't sinabi nitong lahat ay wala na't ginamit niya ang espesyal na necromancy upang kunin ang kaluluwa nila. Tumanggi silang maniwalang gagawin niya yon, kaya ginamit ni Eri ang isang kaklase upang ipakita at binuhay ito sa harap nila. Tinanong ni Suzu kung bakit nagawa yon, pero nagpasalamat si Eri sa kauslakan niya at pagtulong na makarating doon bago humarap kay Shizuko at sinabing balak niyang gamitin ito at tapusin si Kaori. Kumuha siya ng espada at bago patuluyang masaksak ito ay may barrier na pumrotekta sa kanya at tumalsik si Eri, habang si Kaori ay nasa pasukang nagkakast ng mga spell at kay Lily naman ang barrier. May Magic Knight namang umatake sa likod, ngunit dumating si Hiyama at pinatumba ito, kaya humingi si Lily ng tulong, ngunit pinabagsak siya nito at sunod namang sinaksak si Kaori. Nagawa pa ni Kaoring mag-cast ng spell na gumamot sa lahat ng estudyante at sinimulan ring pagalingin ang sarili, ngunit muling binaon ni Hiyama ang espada pabalik rito. Dahil magaling na ay nakawala si Amanugawa sa pagkakagapos at lumaban sa mga Magic Knight, kung saan tumulong rin ang ibang estudyante. Nang subukan niyang atakihin si Eri ay pinigilan siya ni Captain Meld at napilitan siyang lumaban, pero biglang nanghina. Umubo siya ng dugot, inihayag ni Ering naglagay siya ng lason sa halik, ngunit hindi ito nakamamatay dahil mas gusto niyang tapusin ito sa sariling mga kamay. Sunod siyang humarap kay Kaori at sinimulan ang soul binding spell, ngunit bago ito makumpleto ay dumating si Nagumo at tinanong kung ano ang nangyayari. Nagteleport siya kay Kaori at pinatalsik si Hiyama bago ibigay si Kaori kay Tio at Aiko para asikasuhin, ngunit sinabi ni Ering wala ng silbi dahil tinapos na ito. Sinubukan nitong makipagkasundo ng may Magic Knight na umatake sa likod, ngunit binaril niya ang ulo nito nang di tumitingin. Pinadala niya si Captain Meld, ngunit pinigilan lang ni Nagumo ang espada gamit ang daliri. Nang mapagtantong nakikiusap si Meld na tapusin ang paghihirap nila'y binaril niya ito, at pagkatapos ay naglabas ng machine gun para tapusin ang natitirang mga Magic Knight. Nang matapos doon ay tinutok niya ang baril sa ulo ni Eri, tinanong ang mga huling salita nito, ngunit bago tapusin ang uslak ay may fireball muna siyang binura na sinundan ni Hiyama. Sinubukan nitong umatake habang sumisigaw, ngunit ninudnud siya ni Nagumo sa lapag at sinabi ritong itikom ang bibig. Hinawakan niya ito sa leeg habang umiiyak si Hiyama at sinisisi siya sa lahat bago ito tadyakan palabas sa grupo ng mga halimaw na nakapalibot sa paligid ng gusali. Sinabi nitong nabalik na nila ang kaluluwa nito, ngunit kailangan ng tulong ni Yui, pero dumating si Freed at sinabi sa kanyang sumuko na lang dahil napapalibutan na sila. Ngunit kalmado lang nitong sinamon ang aparatong lumikha ng malaking energy blast na agad bumura sa lahat ng nasa labas bago sabihin ritong lumayas sa paningin niya. Sumumpa si Freed na gaganti sa kahihiyang yon at umalis kasama si Eri, at dun naman dumating si Yuit siyang sumunod kay Tio upang subukang tulungan si Kaori, habang sinisiguro ni Nagumo kay Shizukong tiyak na maliligtas siya. Paglaon, tinignan ni Lily ang ulat sa kung paano ginamit ni Eri ang necromancy upang kontrolin ang babaeng demonyo sa labyrinth at makipag-ugnayan sa mga demonyo sa kasunduang mapapasok ang kaharian kapalit ni Amanugawa. Natuklasan ring ang brainwashing at pagtapos sa hari ay gawa ng madreng kasalukuyang nawawala at sunod na binisita ni Lily ang naging parangal sa mga bayani.
Kasabay nito, patuloy na inasikaso ng mga babae si Kaori at sinabi ni Yui kay nagumong problemado si Aiko at pinayong puntahan ito. Nang matagpuan ay inamin nitong malungkot siyang may mga estudyanteng nawala kaya inalok nito ang sarili upang makaiyak siya. Paglaon, natapos ni Amanogawa at Shizuku ang sparring at nang kumustahin sila ni Lily ay sinabi nitong hinihintay nila si Nagumo kahit di pa rin lubos na nagtitiwala rito. Biglang bumagsak sila Nagumo mula sa langit at nang tanungin ni Shizuko kung nasan si Kaori ay nagbabala itong medyo nagbago siya at lumapag ito sa katawan ni Noint at niyakap ni Shizuko. Nang tanungin ang nangyari sa katawan ay pinaliwanag nitong gusto niyang lumakas at inayos nila ang katawan ni Noint para malagay ang kaluluwa niya. Ang katawan naman niya ay nakabitin sa magic kung piliin bumalik kaya nagpasalamat si Shizuko sa lahat ng tulong at nangakong gagawin ang lahat upang masuklian ito. Sunod niyang sinabi ang katotohanan tungkol sa Diyos ng mundong yon at nagalit si Amanogawang planong harapin ang Diyos. Sinabi ni Nagumong wala siyang balak na lumaban para sa mga hindi kakilala at inutos kay Amanogawang maging malakas para maprotektahan sila. Paglaon, kumain ang grupo sa palasyot ang mga estudyante ay dumating at nagtanong kung saan sila sunod na pupunta. Nang banggitin ang labyrinth na pupuntahan, tinanong ni Lily kung maaaring sumama dahil nais niyang pumunta sa imperial na kabisera para kausapin ang emperador. Sinabi niyang walang kaso pero wala ring balak na pumunta sa kabisera, kaya sinabi ni Amanogawang sasama siya bilang bantay at hiniling na ipakita kung paano makakuha ng ancient magic upang lumakas. Nang marinig ito, nagplano ang lahat na sumama sa paglalakbay upang maging mas malakas kaya sinabi niyang aalis sila ng madaling araw na kinagalak nila. Inalok naman ng mga babae si Nagumo ng pagkain at nagpasya itong pagbigyan sila sa pagkakataong yon kung saan nawala na naman sa katinuan si Tio. Humiling ito ng gantimpala sa pagligtas kay Aiko at sinabing maaari niyang gamitin ang tool at ulitin ang ginawa ng una silang magkita. Nainis siya dito kaya kumuha siya ng mas mahaba at mas matigas na tool at sinabi ritong maghanda ngunit bigla siyang nag-atubili ng makita kung gano'n kalaki. Kinabukasan, naghintay ang grupo sa labas kasama si Lily at ibang mga estudyante bago magpaalam kay Aiko at sa mga bayaning tinakwil.